Bahala na kayo ni Pastor Raji kung mag-usap kung sino susunod sa akin. So dito tayo sa page 28. Dito po tayo po-focus mga kapatid sa why don't you read it. Tayo muna yung muko at manalangin naman naming Diyos. Salamat sa iyong pangungusap. Salamat po sa iyong mga salita sa devotion, Panginoon, sapagkat nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, lalo na po sa spiritual na pangangailangan. We pray for your anointing, guidance, your wisdom, knowledge, Panginoon, ang siya pong maghari sa aming lahat in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Okay, babasahin ko po mga kapatid. Here is a volume unbelievably great and absolutely true. We have proven that there is a book almost everyone is willing to admit is the best, the most important, and the most wonderful ever written. So wala na pong makakatalo, makakatapat sa Bible, sa aklat na naisulat. Lahat ba may Bible? Amen. Glory to God. This book has survived longer than any other. It has been circulated more widely than any other. It has done more good than any other. And yet, one of the less read of all books published today. Public opinion polls have revealed that the average person's knowledge of the Bible is quite limited. Few of those questioned could name a dozen of its leading characters. Fewer still could name the 66 books. Ang Bible ay napakaganda, pero marami pang hindi nakakaalam or nakamemorize yung 66 books of the Bible. Marami lang alam, New Testament, marami, Old Testament. So dapat yung 66 books is kabisado natin. Meron bang makamemorize from Revelation to Genesis? Oh, meron. Praise the Lord. Karamihan, Genesis to Revelation, pero si Sister Princess is from Revelation to Genesis. Palagpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Sa SBNI kaya, meron. To God be the glory. Many had only the faintest idea of its origin and purpose. Most were very confused about its teachings. They could not distinguish between the books of the Old Testament and the New Testament and were unable to locate a familiar verse. So ito din yung struggle ng karamihan. Pag pinahanap ng Revelation chapter 1 verse 8, napunta sa John 1:1. Kaya pagbuklat medyo matagal. Kaya minsan sa Bible hunting, sa mga gawain, hindi tayo nagcha-champion. Nawa, this year, mayroon na. Naka-third tayo, glory to God. We will have a desire to read God's Word, lest we know we should. We feel it is the duty of every Christian. Yet, why is it so easy to excuse ourselves from reading it? So mamaya-maya konti mga kapatid ay marami po tayong masasagasaan tungkol po sa sinabing ito ng writer na dapat ang Kristiyano, yung duty natin ay magbasa ng Bible. Pero marami tayong mga dahilan kung bakit hindi natin nababasa ang Bible. Satan has devised all kinds of schemes to make it appear boring, uninteresting, difficult wording, and the list is endless. Our enemy knows only so well that if he can keep God's people from being fit, he soon will have starved and sapped the spiritual power and victory. Just hearing the word preached on Sunday is not adequate nourishment for the growing Christian. So hindi talaga advisable
na ang Kristiyano is sa linggo lang nakakapakinig ng Word of God. Hindi na nagbabasa, pero hindi advisable na tagapakinig lang. Dapat yung ating napapakinggan is binabasa natin kung nasa Bible ba. Can you survive physically on 1 meal a week? Likewise, you must be fed daily in the Scriptures to maintain a proper spiritual diet. Totoo nga naman. Ang ating katawan ay hindi kayang mabuhay kung sa isang linggo, sa loob ng 10 taon, isang araw, isang beses lang tayo kakain sa araw na linggo. Now, yung Bible verse natin pong babasahin, mga kapatid, kung hindi man natin ito kayang i-memorize, pero mas maganda makabisado natin. Tama? Hallelujah. Sa karinderya po, kung tayo kakain, ang pagkain natin, yung gusto natin kainin ang nasusunod. Tama? Kahit saan kainan tayo pupunta, tayo talaga ang nasusunod kung ano yung ating gustong kainin. Pero pagdating sa church, hindi tayo ang gustong masusunod kung ano yung gusto mga mensahe na gusto nating mapakinggan, kundi ang Diyos. Anong gusto niyo mga kapatid? Buto-buto, lugaw? Buto-buto. Taas yung gusto ng buto-buto. Yung karamihan hindi tumaas, gusto lugaw. Pero ang Diyos naman is balansi mga kapatid. In 1 Peter chapter 3, verse 15. Wala nakasulat? From the top? From the top tayo. Para mabasa ng lahat. But sanctify the Lord God in your hearts. 1 Peter chapter 3, verse 15. And be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Mas maganda tayo lahat po mga kapatid ay talagang magpakadalubhasa dahil walang perpektong pastor at lahat ng inyong tanong na hindi pwede masagot lahat ng pastor. Tama? At hindi rin pwede na kapag kayo tinatanong, takbo rin kayo sa pastor. Tama? Mas maganda tayong lahat ay may kakayanang sumagot sa bawat tanong na pwedeng itanong sa atin sa tulong ng ating pong Panginoon. In Proverbs chapter 8, verse 34, verse 5, Bible says, Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. Ang taong nakakasumpong sa Diyos ay nakakasumpong ng buhay. Amen. Amen? At magtatamo ng lingap ng Panginoon. That's the promise of the Word of God. Pag ang tao ay marunong lumapit at magtiwala sa Diyos, hindi ka talaga bibiguin ng ating pong Panginoon. Kung tama ang ating motibo sa paglapit sa Diyos. Kung ang Bible mayroong malaking pakinabang sa atin, proceed to the topic. Ito yung topic. God's Word for my life. Ang topic natin is, why don't you read it? Kung ang Bible mayroong pakinabang, bakit maraming tao ang ayaw magbasa ng Bible? Kung ang Bible nakakatulong sa atin, bakit maraming mga tao tinatamad magbasa ng Bible? Kung ang Bible ay salita at kapangyarihan ng Diyos, bakit ayaw nating basahin? Sagutin niyo po ako mga kapatid. Sabi ng writer, Bible is the best. Ang Bible ay kapangyarihan ng Diyos. Ang Bible ay salita ng Diyos. Pero baka marami sa atin ang tinatamad magbasa ng salita ng Diyos. We need to learn the importance of reading. Gaano ba talaga ka-importante ang magbasa ng Word of God? Dahil kung Bible is the best, kung ang Bible is God's Word for our life,
dapat masaya tayo na meron tayong Word of God. Amen? Kasi po, ang Bible, maraming mga dahilan, maraming mga benepisyo, mga mahahalagang bagay, ang atin pong nakukuha kung tayo nagbabasa ng Biblia. Sa mga baguhan po is tabi-tabi lang. Pero sa mga matagal, ito yung sinasabing bulalo ang kailangan natin. Amen? Amen. So, biridi mga kapatid, sabihin mo siya yung katabi, kapit lang. Amen? Ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos na nagbibigay ng gabay sa ating mga buhay, gabay sa ating mga desisyon at kilos, pagkilos. Kaya nga ang taong mayroong Word of God, hindi aligaga. Ang taong mayroong Word of God, mayroong tamang desisyon. Ang taong mayroong Word of God, mayroong tamang pagkilos. Kasi po, tinuturo na ng lahat ng Panginoon, nasa Bible na po. Ang pagbabasa ng Biblia ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Hindi si pastor ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Hindi si Sister Chad, hindi si Brother Ron ang nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang magpapalakas ng ating pananampalataya, hindi lang yung ating napapakinggan. Depende kung ano yung nababasa natin sa Biblia. Dahil ang Diyos, mga kapatid, yung Biblia na ating binabasa yan, tinuturo tayo dyan, tinuturuan tayo dyan. Paano tumibay yung ating pananampalataya? Paano ka magtitiwala sa Diyos kung wala kang pananampalataya? Pwede ba yun? May tiwala ka pero wala kang pananampalataya? Hindi pa pwede yun. Dahil yung ating pagtitiwala sa Diyos, nakadepende kung paano tayo nanampalataya sa Panginoon. So ang Bible ay naglalaman ng mga aral, karunungan na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Tayo nagtatrabaho para mabuhay. Tama? Pero walang trabaho naglilid sa atin papunta sa langit. So ang Bible, ang Word of God, ay siya mayroong buong-buo at karunungan na makakatulong sa atin sa pang-araw-araw na buhay. Kaya nga hindi na tayo nakadepende sa tao, nakadepende na tayo sa Diyos. Amen. Amen? Ganda ng binasa kanina, ganda ng binigay na mensahe sa atin ng Panginoon sa devotion. Kung ibon nga, hindi pinabayaan ng Diyos, tao pa kaya? Kaya lang naman tayo pinapabayaan minsan, kasi tayo rin man pabaya. Tama? Amen. Pwede kong palagpakan natin ang Panginoon. Huwag tayong tamarin. Thank you, Sir John. Salamat sa Diyos. Ito, puri ng Panginoon. Napakaganda po. Kasi po, ang pagbabasa ng Biblia, pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos yan. Hindi pwede lalalim ang relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, kung tagapakinig lang tayo ng Sunday School. Kung tagapakinig lang tayo ng teaching, ng preaching. Number one na magpapalalim sa atin ay mayroon tayong relasyon sa Diyos. Ano ba pwedeng gawin nating paraan para makausap ang Diyos? Bukod sa pray, paano natin nakakausap ang Diyos? Reading the Bible. Thank you. Kasi mga kapatid, pag nag-pray tayo, nag-pray, Lord, gusto kong marinig ang boses mo. Gusto kong kausapin mo ako. Baka pag ginawa ng Panginoon yan, patay tayo mga kapatid. Amen? Pero pag nagbasa ka na ng Bible, nakakausap mo na ang ating pong Panginoon. Marami tayong mga tanong, pero ang Diyos hindi nauubusan ang sagot. Paano masagot ang ating mga tanong? Paano masolusyonan ang ating mga problema? Magbasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Importante pala ang Bible sa buhay natin, pero hindi tayo nagbabasa. Ganda na. Why don't you read it? Meron sa katabi, nagbabasa ka na. Wala na akong naririnig na boses. Pahina na ng pahina natin. Ang pagbabasa ng Bible, ang siyang unang pamamaraan para lalo pa tayong lumalim sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Amen? Huwag tayo mag-isip mga kapatid na malalim na tayo.
Yung mga nagtuturo dito sa likod ng pulpito, walang magsasabi dyan na malalim na. Tama ba, Sister Chan? Although mayroon na tayong mga nababasa, pero hindi tayo pwedeng magmayabang na malalim na tayo. Dahil hanggat wala pa tayo sa langit, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na malalim na tayo. Amen. Ang taong walang alam, mga kapatid, amen, ay lagi yang nagbabasa ng salita ng Diyos dahil ito po ang nagpapalalim sa atin sa pangunawa. Kasi po, pag isang verse lang ang babasahin natin, hindi natin kayang unawain ng Bible. Yung context ng Bible, yung history ng Bible. Right. Sino ang kausap ng Diyos? Bakit ito sinasabi ng Panginoon? Anong gusto sabihin sa atin ng Panginoon? Paano ba tayo magsimula sa pagbabasa ng Bible? Huwag yung magbasa tayo ng Bible. Tapos pag hindi pa nga natapos, lipat na naman. Tapos, Pastor, may nabasa ko eh. Ang gulo. Ang gulo yung nabasa ko. Kasi po, pag wala sa tamang proseso, magulo. Una po, paano magsimula? Okay, next, please. Okay, next. Next yan. Paano magsimula? Number 1 is, basahin niyo po mga kapatid, sabay-sabay. Maglaan ng oras para sa pagbabasa ng Biblia. O sino walang oras para magbasa sa Bible? Lahat tayo, parehas 24 oras, mayroon tayo. Bilang oras ang mayroon tayong pahinga? Taas po ng kamay. Sa loob ng 24 oras, sino walang pahinga? Minsan. Puro pahinga na lang. Sana all. O sino po dito nakakabasa ng Bible sa loob ng isang oras? Hallelujah. So maglaan ng oras sa pagbabasa. Pangalawa, sabay-sabay, basahin. Piliin ang isang plano sa pagbabasa ng Biblia. Tama? Lahat siguro tayo may kakayahanan dyan. Number 3. Sabay-sabay. Magdasal bago magbasa ng Biblia. Bakit kailangan natin mag-pray bago magbasa? Humingi ng heavenly wisdom. Amen. Kailangan natin yun. Kailangan natin ng prayer, basa ng Biblia. Tama naman yung topic, Sister Chat. Inline naman ako sa topic. Di naman, pakisinyasal lang ako pag medyo nalayo na ako. Kaya minsan pa naman nalayo ako sa topic. Praise the Lord. Pangapat. Magtala ng mga natutunan at mga katanungan. Amen. Hindi ka pwedeng magbasa sa Bible na wala kang natutunan. Ang problema, pag binasa natin, pero walang impact sa buhay natin, ay wala talaga tayong natututunan. Right. Praise God. Sino nakaka-memorize ng fruit of the Spirit? Ano yun? Love. Joy. Mayroon ba dyan? Wala, may nakasulat ko. Wala, no? Lahat ba yun meron tayo? Yung bunga ng Espiritu? Frutos yun. The fruit of the Spirit. Bunga ng Espiritu. Lahat ba yung nabanggit meron tayo? O sa lahat ng nabanggit kahit isa wala tayo? Nalalaglag? Nabubulok. Alam niyo po, yung fruit of the Spirit na yan, pag naubos yan, anong ipalit? May pwede bang idagdag doon? Sa siyam? Mahirap na yung siyam, no? Pero dapat isa lang yan. Mas maganda doon sa nabanggit mga kapatid, mayroon tayo doon. Paano ba natin i-express yung word na love? How can we define the word love? Love does not prefer to grow. Huh? Should not grow. Love is patient. Love is patient. Love is blind? Totoo ba yun, love is blind? Kasi kung love is blind, bakit nagkita sila?
At bakit nagmamahalan sila kung love is blind? Kaya hindi nakikita yung pamilya. Love! Sabihin mo sa katabi, may love ako! May love ako. Talaga? Talagang may love tayo, mga kapatid? Di ba sa John chapter 3 verse 16? For God so loved the world. Tama ba? Sino yung pinapatungkulan doon na sobrang minahal ng Diyos? Ang tao. Pero minsan may mga taong nagsasabing, love kita Lord, pero hindi talaga totoong mahal ang Panginoon. Madaling sabihin ng love, pero mahirap patunayan yung totoong love. Pero pag ang ating Panginoong Jesucristo, ang tanongin natin, Lord, for God so loved the world, kaya ipinuhis niya ang kanyang sariling buhay, kahit tinagupit, kahit pinalo, kahit pinago, mga kapatid, wala siyang pakialam, dahil ikaw at ako ay mahal ng Panginoong Diyos. Yun ang totoong love. Pero kunti problema lang, nawala na yung love. Di totoong love yun. Hindi ba palang pakahan natin ng Diyos? Brad, sis, love kita sa Panginoon? Talaga? Sure ka talaga na love? Baka tatama sa atin yung sinabi ng Panginoon, ang bayang ito'y ginagalan ako ng kanilang mga labi, pero ang kanilang mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon mga lahi kayo ng mga ulupong. Masakit po, mangaral ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Okay pa ba tayo? Amen. Masaya bang magbasa ng Bible? Kailan tayo dapat magbasa ng Bible? Araw-araw maglaan talaga tayo ng oras sa pagbabasa ng Bible. Si Israel, bakit sila nakakasunod sa batas ng Panginoon? Dahil sa pagbabasa. Number one, mag-iingat sa atin ang salita ng Diyos dahil marami pong batas diyan ang Panginoon na hindi ginawa ng Diyos na batas para ikakapahamak natin. Lahat ng command ng ating pong Panginoon nakakatulong sa atin yan. Tama mali? Si King Josiah, yung hari ng Judah, araw-araw yun gusto niyang magbasa ng Bible. At pag nagbabasa sila ng Bible, nakatayo pa. Tayo pag nagbabasa ng Bible, nakahiga. Amen. Okay, isang minuto na lang, malapit na. Tuloy na lang. Magulat ka na lang, tulog ka na eh. Si Ezra, si King Josiah, hindi yun nagbabasa ng Bible kung walang pakinabang ang salita ng Diyos sa tao. Tama ba, mga kapatid? Amen. O si Daniel, 3 hari ang kanyang pinaglilingkuran. Maraming mga taong gusto siyang ipapatay. Maraming mga taong gusto siyang mamatay na. Pero bakit buhay si Daniel? Dahil sa pagbabasa ng Biblia, doon niya nalalaman na kapag ang tao ay nagtitiwala sa Diyos, hindi talaga pababayaan ng ating Panginoon at nililigtas ng ating Panginoon Diyos. Even Jesus Christ read the Word of God. Tapos tayo na nangangailangan ng salita ng Diyos. Tinatamad nating magbasa at ayaw talaga nating magbasa. Sa mga nagbabasa, okay lang. Sa mga hindi nagbabasa, tabi-tabi po. The Word of God is the Word of God. Amen? Hindi natin pwedeng salangsangin ang salita ng Diyos dahil siya na mismo ang nagsasabi. Pag nagbabasa kayo, lalaya tayo sa katotohanan. Kaya tayo hindi nakakalaya, kaya tayo gapos, mga kapatid. Dahil nababaliwala natin yung sinasabi ng Biblia. Ang Bible, ang mga alaga, bakit sila lumago? Dahil sa Word of God. Sabi mo sa iyong katabi, alam mo ba bakit ito lumago? Parang pabulong na pabulong mga kapatid. Parang kulang na lang, isusulat na lang. Mga kapatid, hindi tayo lalago dahil sa preaching ni Pastor. Amen.
Hindi tayo lalago ng dahil sa Sunday School. Lalago tayo sa preaching, sa Sunday School. Paging tayo mismo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. So ano yung ebidensya? Ano yung makikita sa isang tao na laging nagbabasa ng salita ng Diyos? Meron bang ebidensya makikita? Amen. Meron. Praise God. Kasi po, ang tao laging nagbabasa ng salita ng Diyos. Mapagmahal yan sa salita ng Diyos. Ito ba? Amen. Di ba gusto mo laging napapakinggan ang boses ng minamahal mo? Gusto mo laging babasahin yung love letter or love text ng minamahal mo? Di ba pag binabasa natin yung mga kapatid, na-excite ka? Di ba? Kahit 10 taon mo nang binabasa yan, pero dahil sa mahal mo, babasahin mo yan. Totoo, hindi? Kaya nga si Pastora G, ang dami akong nahanukay niya ng mga love letter eh. Nung nakita ko, tinapon na niya. Nakita na mga kapatid. Ang salita ba ng Diyos, love letter sa atin? Hindi. Love letter! Pag love letter, masarap basahin. Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Kaya ang isinulat niya, walang labis, walang sobra, kompletong-kompleto. Kompleto sa vitamina, kompleto sa sustansya, pangangailangan ng katawan, pangangailangan ng ating pong kaluluwa. Ganyan kahalaga ang salita ng Diyos. Praise God. Amen. Dito ba si Sir Juban? Pagbilang glory. Si Sir Juban po ay nagagamit. Sorry sir, 2 years yun eh. As an illustration. Nagagamit po siya sa UPC Malaynay, sa Sunday School. Ano pray? Mga kapatid, dahil di pa siya nag-aral sa Bible School, pero may karunungan ng Diyos na binibigay sa tao. At napaganda yung topic niya. About the ministry of the angel. Tayo minsan nababaliwala natin yung anghel. Pero hindi natin alam bawat isa sa atin may anghel. Yes. Anong trabaho ng anghel? Para maingatan tayo. Tama po, Sister Chat? Tayo tulog na ang anghel, nagbabantay pa. Kaya tama yung prayer kanina ni Sister Tess. Pinapasalamatan natin ang Panginoon. Nagpipray tayo na magpadala ang Panginoon ng anghel. Dahil yung mga anghel ng demonyo, papasok din sa simbahan. To corrupt our faith, to corrupt our mind. Tama? Totoo lang, di ba, Brother Jess? Kung naniniwala eh. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon, Sister Chat. Hindi namin kahit anong pilit ko kay Pastora G na sumama doon sa gawain ng mga katatayan sa Tagaytay. Hindi talaga siya sumama. Dahil kung sumama siya, baka nag-trigger yung kanyang nervous. Iningatan talaga kami ng Diyos. Dahil 80 plus na yung takbo ko mga kapatid eh. Tapos yung nagbibisiklita, ay nililingon yung kanyang kasama. Kaya pala si Brother Jan, pag nagbibisiklita, nung tinanong ko siya, bakit pag nagra-ride ka, mag-isa ka lang, sabi niya sa akin, Pastor, pag magsama kasi ako, cargo ko pa yan eh. Nagdidisgrasya pa ako, panilingon-lingon. Tungli ng takbo namin mga kapatid. Dahil para makatid kami ng devotion. Praise God. Glory to God, Sister Beth. Hindi kami ingatan ng Panginoon, baka nabalo ka. Gaga. Kaya hindi meron eh. Kasi kung nataranta, brother, kung nataranta tayo, hindi nagbigay ng rescue ang Panginoon, mag-disgrasya kami. Kasi iiwasan ko yung tao para huwag mamatay kung saan kami dadali ng sasakyan. Kaya ang punto ko mga kapatid, kung nawala ng preno, ay durug talaga siya, mamamatay. Kasi tumawid na, bumalik pa, Brother Jan. Pag dito pala si Brother Jan. Malayo pa lang kami, nagbusina na ako dahil patuloy yung takbo. Yun pala, naglakad siya, nakasalamin, hinahanap yung kasama, patawid sa kabila. O di, hinakasan ko ulit yung takbo ng makina. Biglang bumalik. Kunti na lang talaga. But to God be the glory. In Psalm chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivered them.
iniingatan ng mga anghel, nililigtas ng mga anghel yung mga taong lumalapit at may takot sa atin pong Panginoong Diyos. Diba napakabuti ng Panginoon? Pag nagbasa ka ng Bible, doon natin makikita kung paano tayo iniingatan ng Diyos araw-araw. Amen. At pinaglory, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Thank you, Sir Jiban. Dahil nagagamit siya doon sa UPC Malaili. Minsan may pasok pa yan sa gabi ng araw ng linggo. At sino yung gustong magkaroon ng lupa, pwede po kayong lumapit dyan. Dahil certified public accountant po yan. At kaya marahil siya pinadala ng Panginoon dahil mayroon po kami mini-work out dito na 605 square meter na lupa na pinagpipray natin na mapagtayuan ng church building. Kapatid. Sa Juban, binata, may sarili bahay, may kotse na. May mga dalaga dito, mga kapatid. Usap-usap na lang tayo. Pero palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. We are here because of the Word of God. Mahal tayo ng ating pong Panginoon, kaya hindi po tayo pinapabayaan ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Ang katangian ng isang tao laging nagbabasa ng Bible, mayroon pong pagsunod sa utos ng Diyos. Pero mo siya katabi, masunurin ka ba? Talaga? Masunurin ba talaga tayo sa salita ng Panginoon? Kapatid? Oh. May mga dipin din. So, hindi 100%. Eh sabi ng misis na Panginoon kanina sa Sunday School, hindi talaga tayo perfecto. Kaya kailangan talaga natin ang salita ng ating pong Panginoon. Tama? Amen. Hindi kasi tayo pwede mag-share ng Bible study ng Word of God kung wala rin tayong nababasa ng Word of God. Amen. Amen? Yes, kaya yung mga mahal natin sa buhay na wala pa sa Panginoon, pagkausap natin, Word of God na lang, gamitin natin. Malay natin. Praise God. Mga dahilan, bakit hindi binabasa ang Bible? Dahil walang, pwede pakinig, Sister Jude. Okay pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Mga katangian ng isang taong laging nagbabasa ng Biblia, lagpas na tayo dyan. Wala. Okay. Walang interes. Kaya ayaw magbasa ng Bible. Pangalawa, hindi nakikita ang kahalagahan ng Word of God. Praise God. Kaya po, dapat ito tinuturo namin sa online. Pero, napagpasyahan ng board, faculty members na dalhin dito sa church. Dahil mayroon pong malaking pakinabang sa bawat isa sa atin. Amen. Kasi pagkatapos natin itong aralin, mga kapatid, at wala pa rin tayong panahon na magbabasa ng salita ng Diyos, manhid na tayo na. Ibig sabihin, tumatalbog na lang ang salita ng Diyos sa mga puso natin. Tama? Amen. Hindi natin pwedeng may apply ang salita ng Diyos kung babaliwalain natin ito, mga kapatid. Napakahalaga! Dapat makita natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya hindi ba nangangaral sa aeroplano, nangangaral sa barko, nangangaral sa kalye, nangangaral sa sasakyan, nangangaral sa palengke. Tayo importante lang. Dito sa church, nagkita-kita. Another day, hindi na tayo nagkita-kita. Kung mayroon mang number 1 na nakakita sa atin na binabaliwala natin ang salita ng Diyos at hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos mismo. Amen. Yan ang lagi natin sinasabi. Hindi na balik, hindi namin kayo narinig at nakita na nagbabasa, nagpupuri, nananalangin sa Panginoon. Ang mahalaga, nakikita kayo ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Makalusot man tayo sa ating kapwa, hindi tayo makakalusot sa Diyos. Amen. Ang Diyos lang ang siya makakatulong sa lahat ng ating pangangailangan.
At mauunawaan natin yun kung tayo palagi nagbabasa ng Biblia. Praise God. Dito tayo sa benepisyo ngayon. Yan. Benepisyo sa pagbabasa ng Bible. Psalms chapter 119, verse 5. May bulletin ba kayo at notebook? Kasi school ito mga kapatid eh, Sunday school. Sa school, pag nag-aaral tayo, anong dala? Ballpen at papel. Wala kasi tayong blackboard dito mga kapatid para medyo alanganin kasi yung lugar natin. Psalm chapter 105, 19 verse 5, 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos ay ilawan ng ating mga paa, liwanag sa ating pong mga landas. So, sa madaling salita, hindi tayo maliligaw pag nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos. At hindi tayo iniligaw papuntang impyerno sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagkos, papunta na tayo sa impyerno, nadala pa tayo paputungong langit ng dahil sa salita po ng ating pong Panginoon. Maraming salamat sa Diyos mga kapatid na mayroon pong mga taong nagbasa ng Bible, nagbasa ng salita ng Diyos at nakarating sa atin dahil mula sa kadiliman, wala tayong unawa sa salita ng Diyos. Patungo na tayo sa impyerno, tagtad na tayo ng mga bisyo, tagtad na tayo ng mga kasamaan. Salamat na mayroong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng liwanag, nagtuturo sa atin kung ano yung mali at tama na ating ginagawa. Amen? Kaya ang salita ng Diyos ay hindi boring. Kaya sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord. Di ba may kanta yan? Trust in the Lord with all thine heart. Tama? And lean not unto thine own understanding. Kaya nasisira ang ating pong pagkatao dahil nawalan tayo ng tiwala sa ating pong Panginoon. Dahil akala natin tama na ang mga sinasabi natin at ginagawa natin. Hindi pwedeng magiging marunong pa tayo sa Diyos, mga kapatid. Ang kaalaman po ng mga teachers, ang kaalaman po ng mga taong tumatayo sa likod ng pulpito, limitado lang. Pero ang kaalaman ng Diyos hindi limitado. Amen. Sinabi na niya, nandito na lahat. Nakasulat, mga kapatid. Jeremiah chapter 29, kapag ang tao ay nagtiwala sa Diyos, anong igaganti ng Panginoon sa atin? Ikakapahamak ba? Hindi. Sabi ng Panginoon, my plan is to prosper you. Not to kita. Kaya pala gusto ng Panginoon magtiwala tayo sa Kanya dahil meron siyang magagandang plano sa atin. Hindi sinasabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin para magkadanas kayo ng matinding paghihirap. Pero ang sinabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin dahil ang plano ko sa inyo to prosper. Kaya ang gusto na Panginoon lumapit tayo sa Kanya para mapabuti ang ating pong mga buhay. Kaya huwag po natin isang tabi at ilayo ang mga Bible natin. Bigyan po natin ito ng kahalagahan at pagbabasa mga kapatid dahil makikita natin dyan kung paano tayo makakalapit sa Panginoon. Sino ang nagturo paano tayo makalapit sa Kanya? Sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon sa Kanyang salita. Kaya lagi tayong may pag-asa. Hindi tayo nawawala ng pag-asa. Tama? Amen. Romans chapter 12, verse 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Magmatiisin tayo. Dahil dadanas tayo ng kapighatian. Amen. Nasa Great Tribulation na ba tayo? Wala pa. Wala pa. Kita mo, wala pa tayo sa Great Tribulation. Pero yung mukha natin talagang tribulation na. Wala pa nga tayo sa tatakan ng 666 eh. Di na maipinta mga mukha natin kasi po, nawawalan tayo ng gana magbasa ng salita ng Diyos.
Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Sabi ni Apostol Pablo, dati wala akong magagawa, pero ngayon lahat ng bagay magagawa ko na dahil mayroong Diyos na nagpapalakas sa akin. Minsan kasi humihingi tayo ng kalakasan sa ating kapwa na uuna bago ang Diyos. Right. Kaya minsan pabara-bara tayo sa pananalita, minsan at pagkilos, mga kapatid. Kasi ang Panginoon laging nagbibigay ng pag-asa. Kaya ang gusto niya, lagi tayong sa Kanya umasa. Dahil kapag tayo ay laging umasa sa tao, nagsisilos ang Diyos. Sabi ng Bible, ang Diyos ay mapanig-buguin. Amen. Dahil ang gusto niya, lagi natin siya inuuna. Amen. Pero ang nangyayari, lagi siyang nahuhuli. Kaya pag nabibigo tayo sa isang bagay na inaasahan natin sa isang tao, nagmamaktol tayo. Kasi nga, wala na yung wisdom ng Panginoon. Nawawala ng kabuluhan yung salita ng Diyos, yung power ng ating pong Panginoon. Kasi nga, nag-neglect tayo sa pagbabasa ng Bible. Masabi ng John chapter 15, ako ang puno, kayo ang sanga. Pag hindi kayo nahihiwalay sa atin, di talaga kayo mawawalan, magbubunga pa kayo. Tama ba mga kapatid? Amen. Amen. Tayo nga. We are the member of body of Christ. Unahin natin ang Diyos sa mga bagay na atin pong hinihingi. Kasi po, pag inuna talaga natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pong prayer, ang Diyos nagbibigay ng wisdom. Nagbibigay ng tamang understanding para hindi mapapahiya ang ating pagkatao, para hindi mapapahiya ang ating pagiging Kristiyano, at hindi mapapahiya ang Diyos. Kasi nakakahiya sa Panginoon. Kung kailan matagal na tayong Kristiyano, tayo pang nagiging dahilan para mapapahiya ang Diyos at ang ating kapwa at nananampalataya, mga kapatid. Nasisira ang ating relasyon sa maliit na bagay kasi nauuna tayo sa tao, hindi sa Diyos. Amen. Nung naubusan pa si Elijah ng pagkain, pinabayaan pa siya ng Panginoon, nagpadala agad ng Panginoon ng rescue. That's why we need to pray. Kayo na mismo ang nagsabi kanina, bago tayo lumapit sa Panginoon, bago tayo magbasa ng Bible, manalangin muna tayo sa Panginoon. Amen. Dahil hindi ituturo ng Panginoon na manalangin ka kung pababayaan ka ng Panginoong Diyos. Siya na mismo nagutos eh. Yan yung malalim na relasyon, ugnayan sa Panginoon. Hindi ka nangangamba, hindi ka nababahala. Anong sabihin ng mundo? Pero Diyos nagbibigay sa atin ng wisdom eh. Amen. Salita niya magtuturo sa atin, magtatanong sa atin. Kapatid. Sa Diyos tayo. Amen. Pray, 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 pray! Dahil yung ating pangangailangan, maliit lang yan, katiting lang yan sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Minsan sa maliit na bagay, napapahamak tayo, naging pagpabaya tayo, mga kapatid. Yung mga maliliit na bagay, yung magpapahamak ng ating pong pananampalataya. Diba sabi ni Santiago, yung timo ng barko, maliit lang yan. Pero pag wala sa tamang direksyon yan, ligaw ka dyan. Di ba ang kotse, maliit lang yung manubila niyan? Pero yung malaking katawan ng sasakyan, sunod-sunuran sa kotse. Pero pag yung manubila wala sa tamang daan, disgrasya yun. Yung mga maliliit na bagay, na mga negatibo, pag pinapasok natin sa ating mga puso, bagsak ang ating pananampalataya. Kaya ang sabi na Santiago, mas maigi pang lumapit kayo, draw nigh unto God, and He draw nigh to you. Amen. Kasi pag wala ang salita ng Diyos sa ating puso, pag walang Espiritu ng Diyos sa ating mga puso, sino ang maghahari sa ating mga puso? Ang demonyo. Anong lalabas sa labi natin? Yung gustong-gusto ng demonyo. Ha, sige, karambulan na kayo. Oh, sige. Tapos pagdating ng linggo, praise the Lord, hallelujah. Iyak-iyak tayo, mga kapatid. Iyak tayo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Book of Proverbs,
chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Proverbs 4:5, magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan, huwag mong kalimutan ni humiwalay man sa mga salita ng aking bibig. Sino tinuturo dyan? Ang Panginoon. Santiago chapter 1 verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbigay ng sagana na lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Pag tayo, sa tao, sumbat ang mangyayari. Ayusin natin mga kapatid. Sa tulong at salita ng Diyos, ayusin natin ang ating pagiging Kristiyano. Kailangan natin ng karunungan sa Panginoon. Kaya sa devotion pa lang, yung atake ng mensahe ng Panginoon, sentido kumon kagad. Tinumbok agad ng Diyos ang ating pong mga puso. Kasi alam niya kung anong mayroon tayo ngayon eh. Inyong mga kamay, inyong mga labi, ginagamit ninyo sa pagpupuri. Pero ang inyong mga budhi, ating mga budhi, ay mas maitim pa sa uling. Imbis maging daan tayo ng pagkakaisa, naging daan pa tayo ng division. And it is not right unto God. Ang totoong Kristiyano, dapat hindi tayo naglalaban-laban. Dapat tayo nagkakaisa para maparangalan, maluwalhati ang Diyos na ating sinasamba. Tapos maliliit na bagay lang, magkasira tayo mga kapatid. Mahiya tayo sa Panginoon. Pag binabaliwala natin ang salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, hindi tayo makakakuha ng tamang direksyon sa buhay natin. Hindi tayo makakakuha ng tamang gabay. Limitado lang ang ma-advise ng ating mga church leaders, mga kapatid. Pero ang Diyos, pag sa Kanya tayo lumapit, kasi pag binabaliwala natin ang salita ng Diyos, hihina ang ating pananampalataya. Ito nga ang magpapatibay sa atin. Amen? Amen. Ayos na. Buto-buto na ba? Lugaw pa? Lugaw pa. Gusto pa talaga ng mas buto-buto. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. So ano ba ang mangyayari sa atin? Pag binabaliwala natin ang Word of God, hindi tayo makakaranas ng spiritual na paglago. Ang mangyayari sa atin, ibig lumalago, lumalabo. Tama, Brother Ron? Hindi tayo makakaranas ng spiritual na paglago. Anong maranasan natin? Emotional Christian. Dito ba yun? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. So ano maranasan natin? Pag binaliwala natin ang salita ng Diyos. Magiging emotional Christian. Yun po ang dapat natin iwasan, mga kapatid. Yung naghuhuligos tayo, nag-speak in other tongues, pero walang pagbabago sa mga buhay natin. Hindi totoong huligos yan. Kasi yung totoong huligos, nagbabago ng buhay ng tao. Yung mga alagad, kung hindi totoo ang mga huligos doon, hindi magbabago ang kanilang buhay. Pero tayo, matagal na naghuhuligos, nag-speak in tongues. Baka emotional Christians tayo, mga kapatid. Okay pa ba tayo? Amen. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ng emotional Christians. Ang hinahanap ng Diyos, totoong mananamba sa Espiritu at katotohanan. Amen.
Madali tayong madisgrasya ang ating pananampalataya, mga kapatid. Pag iniglik natin ang Word of God. Kasi po hindi tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Totoo yung Diyos natin sinasamba, ang Diyos natin hindi nagpapabaya, pero araw-araw aligaga tayo mga kapatid kasi nawalan tayo ng tiwala sa kapangyarihan at pangako ng Diyos. Amen. Ang daming pangako ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kayo magkukulang. Di ba lagi natin sinisigaw? Sinasabi ng Bible, my grace is sufficient unto you. Kailan ba tayo pinabayaan ng Diyos? Kailan tayo, sagutin niyo mga kapatid, kailan tayo pinabayaan ng Diyos? Ang mangga, kapag hitik sa bunga, binabato yan para may malaglag. Kapawa ay malaglag. Tama, Brother Rod? Ang mangga, kapag sinusugatan, hindi yan mamamatay hanggat hindi pinuputol o usbong ang maraming bunga niya. Kaya pag nag-rebelde tayo sa Panginoon, mayroon tayong mga rebellious spirit, pag sinaway tayo, pag tumalikod sa Panginoon, hindi po tayo panghihinayangan ng Diyos. Marami pa siyang pwedeng ipalit at idagdag sa iglesia ng ating pong Panginoon. Kahit kailan, hindi maubusan ng tao ang Diyos. Huwag tayong pag-amit sa kaway, pag-amit tayo sa Panginoon. Gusto natin maging masaya ang ating buhay, kahit meron tayong pangangailangan para maging panatag tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya anong sabi ng Book of Hosea? Ang aking bayan napapahamak. Bakit? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. Anong klaseng kaalaman? Salita ng Diyos. Alam niyo po, maraming mga taong pinagpapala at tumatanggap ng pagpapala dahil sa salita ng Diyos. Tama? Tuloy pa ba natin mga kapatid? Amen. Tayong lahat tumalikod man sa Diyos, ang Diyos mananatiling Diyos. Kaya nga, sabi ng Timothy, ang salita ng Diyos ay ginagawa para i-rebuke tayo, para sawayin tayo, para sawatain tayo. Sabi kasi ng Book of Proverbs, yung mga pag-iisip natin, yung pananalita natin, akala natin tama na, yun pala, pagdating sa lulog, kakadisgrasya natin. Tama ba mga kapatid? Pero normal lang kasi sa isang iglesia yan. Walang iglesia na walang problema. Dahil ang gusto ng demonyo, magka-problema tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, pairalin mo ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig. Magpatawad ka, magpakumbaba ka. Hindi yung tayo na nga may mali, tayo pa magmataas. Tayo na nga may mali sa Diyos, tayo pang nagmamataas sa Diyos. Tayo na ngayon walang alam, tayo pa yung nagmamarunong sa Diyos. So paano makakilos ang Diyos sa ating mga buhay? Mabuti pa sila, pinagpapala. Bakit sila? Bakit hindi tayo lahat? Huwag natin pairalin sa ating sarili yung mabuti pa sila. Kundi ang Diyos, mabuti sa atin pong lahat, mga kapatid. Hindi ba natin palakpakan ang Panginoon? Boom! Yan po ang kahulugan ng sinasabi po ng nos natin pong pinag-aaralan. God's word for my life. Salita ng Diyos ay nagbibigay ng gabay sa atin para magiging tama yung ating ginagawa sa buhay. May exempted pa dyan, walang exempted dyan. Tayo pong lahat ay kailangan ng salita ng Diyos. Amen? Ano tayo?
Parehas lang ang ating oras, 24. Binigay sa atin ng Panginoon. Nakadipinti na lang kung paano natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, ang siyang nagbibigay ng direksyon sa atin upang mamuhay tayo ng may kabuluhan. Para tayo pong lahat, hindi tumandang paurong, kundi tayo lahat tumandang pasulong. Sino magsasaway sa atin? Sino magre-negotiate? Sino magtutur sa atin? Ang demonyo. Lahat ay impyerno. Gamitin natin ang Word of God. Siyasatin natin ang ating sarili araw-araw. Kumusta na yung spiritual maturity natin? Sayang yung PS natin, simba, pamasay, linggo-linggo. Pero walang nabago sa buhay natin. Huwag naman natin ipahiya ang ating Panginoon. Sabi nga ng Bible, dapat magliwanag tayo, maging asin. Ang problema, nagiging katintisura na tayo sa ating kapwa. Kasi nakikita natin yung muta sa iba, pero yung muta na truso sa mata natin, hindi natin nakikita. Bakit namumunga ang mangga? Minsan kailangan din natin masaktan. Kailangan din natin masugatan. Para makakilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya hindi dito pwede na gusto nating pangangaral. Gusto kong tumawa talaga. Inaabangan ko yung joke ni Pastor. Hindi sa lahat ng panahon mo. Napakatalino ng Diyos. Hindi natin pwedeng linlangin ang Panginoon. Pag mali talaga yan sa harapan ng Diyos. Pag hindi tayo nagpakurit, o sige, sundin natin kung anong gusto natin. We have a free will. Pero siguraduhin natin na pagtalikod natin sa Diyos, langit ang punta natin. Marami na pong mga tao tumalikod sa Diyos. Patay. Mga pastor na tumalikod sa Diyos, nagparlor. Mas malaki ang kita sa parlor kaysa pagpapastor. Kasi ang akala ng iba, ang pagpapastor, kumikita na. Kasi kung basyan ang ating pagpapastor para kumita man lang, hindi na ako nagpastor. Mahirap mag-sermon, mga kapatid. Tama? Mag-business na lang kami ni Pastor Raji. Kaya sabi ng Bible, ang salita ng Diyos ay katulad ng espada na may 2 talim. Pag tinamaan ka talaga, aray talaga. Hindi lang sa ating puso, sa ating laman, hanggang sa kailaliman pa ng ating buto. Ganun ang salita ng Diyos. Kaya nga talsik ang espiritu ng demonyo. Ayusin natin mga kapatid. Sikapin natin lahat. Hindi tayo dapat pagmula ng divisyon. Dapat makita ng ating mga tao sa kapwa, nagliliwanag tayo. Sabi ng Bible, pag yung asin, pag mawala ng alat yan, kailan pa nawala ng alat ang asin? Paano pa paaalatin yan pag tumama? Mahirap po pag masira tayo sa ating kapwa. Mahirap po pag ang ating reputasyon masira sa kapwa. Layo na sa Diyos. Amen! Bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Huwag nating sirain ang ating pagkatao, ang ating pananampalataya sa mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon.
Gamitin natin ang ating pananampalataya. Gamitin natin ang ating mga tuhod. Dahil walang Kristiyanong pinagpapala na hindi naniniwala sa Diyos. Walang Kristiyanong pinagpapala kung walang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang ginagawa ng ating pong Panginoong Jesucristo, nagbigay siya ng example. Pray, pray, pray. Kung walang kabuluhan ng prayer, hindi magpipray si Jesus. Tapos tayo, prone tayo ng atake ng kaaway. Kaya ang lalabas sa ating mga labi, hindi maganda. Maganda ang lumalabas, blessings. Maganda ang lumalabas, napapangarangalan ng ating pong Panginoon. Lord, hindi ko talaga kaya. Kulang ako sa karunungan, Panginoon. Wala talaga akong magagawa. Pero Lord, salamat. Mayroon pa akong tuhod. Mayroon pa akong oras. Pwede lumapit sa iyo, Lord. Salamat. Mayroon pa lang mga salita mo dito na pwede kong asahan, pwede kong pagkatiwalaan, pwede kong lapitan, na sa oras na ako'y pangangailangan, sa oras na ako'y nanghihina, nandyan ka pala na handang laging saklolo para sa akin. Yun dapat ang motivation natin, mga kapatid. The Word is God. The Word of God is full of knowledge and wisdom. Amen. Praise God. Kaya hindi hinahanap ng Diyos yung simbahan na maraming tao pero hindi totoong Kristiyano. Ang hinahanap ng Diyos yung totoong Kristiyano ka. Na yung ating praise the Lord, hallelujah, totoo. Yung ating pag-iyak, totoo. Yung ating pagsasalita ng iba't ibang wika, totoo. Amen. Kahit pagulong-gulong tayo buong araw, buong taon kasi simba, pero pag walang pagbabago, hindi po totoong Holy Ghost yan. Dahil ang totoong Holy Ghost, mayroong pagbabago sa harapan ng ating pong Panginoon. Praise the Lord, tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid,